The theme of the gospel today, Jesus, no, the living water. Yung tubig ay mahalaga, no? Na as we wake up in the morning, hanap ng tubig, hilamos, toothbrush, no? So tubig ay importante sa buhay. Sabi ni Jesus, I am the living water. So importante si Lord sa buhay natin. Kung wala si Lord sa buhay natin, palagi tayong uhaw. Di ba? Pag walang tubig, uhaw. O pag ganun, pag wala si Lord sa buhay natin, palaging uhaw. Uhaw ba kayo? Okay, so here in the gospel, itong Samaritan woman, no, actually this is the short form, but in the long form, sinabi dito ang buhay ng Samaritana. Siya ay may naka-lima na siya ng asawa, yung ika-anim na ngayon, kinasama niya. So ito yung buhay niya. That's why sabi nga dito sa Ebanghelyo, siya pumunta doon sa balon. Anong oras siya pumunta roon? 12 tanghali. Kasi normally, ang pagpunta doon, either morning, kasi gagamitin yan, or sa gabi, pagloto. Pero bakit ang purpose niya ay noon time? Kasi wala na masyadong tao. Wala na mga marites doon. Wala na mga, kasi ang buhay nga niya, nakalima na siya asawa, kayo pang-anim, gano'n. So baka sila pag-usapan, pag nandun siya, pag naghihintay, no, i-give, sabi ng mga, sabi ng mga marites, so, iniwasan niya yun. That's why, noon time, no, tanghali, na walang tao, kaya sinasakripisyo niya para hindi siya mapahiya. Pero yung na-encounter niya doon, si Jesus galing in a journey, pagod na pagod, at humingi ng tubig, give me a drink. Pero hindi niya binigyan dahil ang mga Samaritano at saka mga Hudyo ay hindi magkasundo. Ayaw niya makigamit ang isang bagay to share in the same thing. Okay? That's why sabi ng Samaritana, how can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink? For Jews use nothing in common with Samaritans. Humingi ng tubig. Pero ngayon, ang tubig na palalim yung meaning, sabi ng Jesus, if you knew the gift of God, and who is saying to you, give me a drink, you would have asked Him, and He would have give you living water. Kung alam mo kung sino ang humingi, ikaw na ngayon ang hihingi ng tubig, living water. At humingi, Sir, wala ka kayong pang, you don't have a bucket. Okay? And everyone, sabi ni Jesus, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I shall give will never thirst. Ibibigay na tubig. So hindi ito literal. Anong ibibigay na tubig sa kanya? Yung pananampalataya. Okay? Yung pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Hindi ka na mauuhaw. Dahil wala ka siyang pananampalataya, walang tiwala sa uhaw. Diba? Number 1, uhaw siya. Uhaw sa mga lalaki. Diba? Naka-anim na siya. Buti pa siya naka-anim. Yung iba, wala pa. Oh, so yung, that's why very perfect. Diba? Ika-anim yung kasama niya at ika-7 na encounter niya sa well, si Jesus. So, yung 7 kasi sa mga Hebrew, yung 7 perfect number. Parang 7 means fullness, complete. Of course, yung created 7 days, on the 7th day, God rested. So 7, perfection. So yung nakita niya si Jesus, parang na-perfect ang buhay niya. Hindi siya nauuhaw na. Parang complete na ang buhay niya. So, yung ika-7, no? Number 7. Yung mga mahilig sa Mark 6, 17, 26. Okay, so ito na yon. When he encountered Jesus, parang nandun, meron na siyang tubig doon na hiningi niya, hindi literal na tubig, kundi yung pananampalataya. So ang pananampalataya, yung pagtitiwala sa Panginoon. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, hindi tayo palaging nagkukulang. Hindi tayo nauuhaw. Pag walang tiwala sa Panginoon, palaging uhaw. Uhaw sa pera, no? Uhaw sa oras, palagi na lang hindi na nagsisimba, no, uhaw yung iba nga, uhaw sa atensyon, di ba? Pag sa gagawa lang ng mga sa Facebook para makuha yung atensyon, di ba? Nakakalungkot, may mga kababayan tayo, no? Tapos pinapost pa sa Facebook,
Something parang sometimes uhaw tayo sa attention. Okay? That's why kung wala si Lord, palagi tayong kulang. No? That's why kung si Lord wala sa buhay, kulang palagi. Pati asawa, kulang. No? siya nga, kulang. No? Pero kung nandyan si Lord sa buhay natin, sabi nga ni Saint Teresa of Calcutta, solo basta Diyos. God is enough for me. Pag na si Lord sa buhay natin, maski anong mga kangailangan, hindi feeling tayo kulang. Kasi si Lord God will provide. With our effort, God will provide. That's why yung babaeng ito, as he encountered the Lord sa kanilang dialogue, may conversion. At ginamit pa siya na parang siya yung naging misyonera. Di ba siya yung nagsabi doon sa mga tao, and people, the Samaritan people, follow Jesus. Sabi nga dito in the last part of the gospel, sabi ng mga tao to the woman, we no longer believe because of your word. For we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world. Dahil sa Kanya, naging instrument siya na palapit nila ang Diyos sa buhay nila. Okay? A woman considered outcast, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang nakaraan, sa kabila ng kanyang ill-repute, hindi magandang buhay, ginamit pa rin siya pang ng Panginoon. Maski yung cross niya, parang naging messenger of hope siya. Siya ang nagbibigay pag-asa sa kanyang kababayan. Diba, ill-repute? That's why the reason na noon time, tanghali siya pumunta kasi ill-repute ka siya. Marami ni siyang lalaki sa buhay niya, tapos pinag-usapan siya. Pero, alam niyo, when she encountered Jesus, mayroong conversion, may pagbabago. Okay? And sometimes, that reminds us, maski anong nakaraan natin, pag lumapit tayo kay Lord, babaguhin tayo kay Lord. Okay? That's why yung cross, di ba? Before the cross, para sa mga kriminal, ugly cross. That's why our brothers and sisters, no? In the other church, bakit kayo nagsamba ng cross? Para sa kriminal yan. Tama naman yan, di ba? During the time of the Romans, ang cross ay ginagamit for the criminal. That's why Jesus was punished, no? A humiliating death doon sa cross. But when Jesus embraced the cross, na bago ang meaning ang cross, the cross is a symbol of God's love. Maski gaano kapangit sa buhay natin, pag isurrender ang buhay natin sa Panginoon, babaguhin tayo ni Lord. Okay? It is important yung pagpakumbaba, lumapit kay Lord. Okay? That's why maganda nga, at least yung ating sa OWA, na hindi lang legal or social, but spiritual formation. Na sometimes, maski alam natin yung legal, di ba? Or social, or economic, pero kung wala pa rin si Lord, uhaw pa rin. Kulang pa rin. Di ba? Kulang, palaging kulang. Sobrang kulang, hindi na kontento, kos-kos pa rin. Oo, okay na sana. Kulang. Pero ng pamilya, kulang pa rin. Dito, naghanap pa rin, kulang. Kasi kung wala si Lord, that's why, kung nandyan si Lord sa buhay natin, we will find yung peace. No? Dahil, siya yung babalikan natin. That in the end, mas yanong pinagsikap natin the end, and we have to go back to the Lord. Yung importante, yung mga temporal needs for our temporal existence. Na sana in our journey, mabuksan yung mata natin, yung isip natin, tulad ng Samaritanang ito. Before she was blinded. Feeling niya useless na siya. Feeling niya madumi na siya. But because nagpakumbaba, he encountered the Lord at humingi doon sa tubig, humingi ng pananampalataya, binago siya ni Lord, nabuksan ang isip niya. Nasa kabila ng kanyang nakaraan, may purpose pa rin ang buhay niya. Di ba? May kanta yung asin na, nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaga na ang tali sa paa, imulat na ang iyong mga mata, kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Alam niyo saan kayo papunta? One child. Alam niyo saan papunta? Sa langit. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, sa langit ang puntahan mo.
Diba? Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kung alam natin yung destination natin, no, sa langit pala, mas maganda, may direksyon ang buhay natin. Maski mabigat ang cross, dala-dala natin, pero alam natin, sa langit pa rin ang papunta natin. That's why sabi nga ng Panginoon, if you want to follow me, di ba? Deny yourself and carry your husband. Carry your cross. O di ba? O sabi, ibig sabihin, ang cross pala, ito yung mag-guide sa buhay mo. Hindi ka mawawala sa iyong paglalakbay pag kinarga mo yung cross mo kasama si Lord. Di ba? Pero ang una, bago kayo carry the cross, limutin mo yung sarili mo. Kasi pag ma-pride ka, dala ka ng cross, baka mawala ka. Imbis si Lord ang susundin mo, wala, galit na. Sobrang cross, bigat. Kakantihan ko siya. Pero pag nilimot, nagpatawad ka, you carry the cross, tanda natin, ang cross, it will sanctify us. That's why ang trademark pala sa isang Kristiyano, may cross. Dahil sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross. Sumunod ba kayo kay Lord? Ayaw. Gusto sumunod kay Lord? Anong sabi niya? So, pagka ang cross, maski mabigat, tanda natin, God will give us the strength to overcome the cross. Even Jesus Himself, He overcome the cross. At ang cross ay magdala sa atin ng tagumpay. Diba? After the Calvary, after the cross, glorious resurrection. Walang tunay na tagumpay pag tinalikuran mo yung cross sa buhay mo. Pag tinalikuran mo yung responsibility mo. Harapin mo. Kargahin mo yung cross mo dahil ang cross ito yung magdala ng tagumpay. Okay? So huwag tayong matakot. Sabi nga, trademark, pag may cross ka sa buhay, sometimes the cross will guide us, will direct us. Diba? Lahat tayo, may mga problema. Ang walang problema, rest in peace na. Ganun. Kasi kung walang problema, rest in peace. So, lahat as long as we live, as long nabubuhay tayo, part sa buhay natin yan. Yung cross. But, hindi tayo matatakot. Kasama natin si Lord. Sometimes nabibigat tayo sa cross natin, sa problema natin, because dinideny natin. Diba? The more you deny, the more mabigat. The more tanggapin mo, harapin mo, the more makayanan mo. Pero the more na i-deny palagi, wala problem. The more na talikuran mo, the more na mabigat. And the Lord, remember, the cross will guide us, the cross will direct us. Tulad ng Samaritana, before, considered parang outcast dahil sa kanyang pamumuhay. Ngayon, ginamit ng Panginoon. Siya pa yung nagsabi sa kanyang kababayan that ito ang Mesiyas, ito ang propeta. And because of her people, follow Jesus. Siya ang ating the living water. Kung si Lord nasa puso natin, hindi tayo mauuhaw. Maski walang pera, ganito, hindi pa rin uhaw. Because we believe God is our provider. God is on our side. Amen.